Nagsimula ang kwento sa isang gabi ng panganganak, kung saan isang babae ang nagsilang ng kambal. Habang abala ang lahat, isang matandang komedro na ang mariing nagsabi na kailangang hintayin ang pagsikat ng araw bago tuluyang matapos ang panganganak. Para sa nurse, tila wala sa katinoan ang matanda, pero matindi ang paninindigan nito, dahil ayon sa kanya, napakahalaga ng oras ng pagsilang ng mga batang ito. Hindi raw sila ordinaryong mga sanggol, balang araw. Sila ang may kapangyarihang mag-utos sa mga demonyo. Pagkapanganak pa lang ng kambal, hindi na itago ng kanilang ama ang kanyang pagkabahala. Lumipas ang 16 na taon. Sa gitna ng kagubatan, makikita si Yuro, isa sa kambal, na sanay sa pangangaso. Sa isang mabilis na tira, nakuha niya ang isang ibon bilang huli. Pagdating niya sa nayon, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Danji. Medyo nagtampo ito dahil hindi siya isinama ni Yuro sa pangangaso. Ngumiti lang si Yuro at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil binabantayan ng kaliwa at kanang tagapangalaga ang buong nayon. Kilalang kilala si Yuro sa lugar, kaya halos lahat ng madaanan niya ay binabati siya. Habang naglalakad, naisip ni Yuro ang kanyang kapatid na si Asa. Tinanong niya si Granny Yamaha, at sinabi nitong abala na naman ito sa trabaho. Agad pinuntahan ni Yuro ang kapatid, ngunit kakaiba ang sitwasyon. Si Asa ay nasa likod ng mga rehas. Pagkakita sa kapatid, masaya siyang binati nito. Tuwang-tuwa si Asa nang marinig na may nahuli si Yuro na isang ibon, pero halatang hindi kontento si Yuro. Para sa kanya, hindi sapat iyon. Dahil sa matinding tagtuyot ngayong taon, unti-unting nauubos ang pananim at nag-aalala siyang baka kapusin sila ng pagkain pagdating ng taglamig. Natakot si Asa na baka mapilitan si Yuro na umalis ng nayon para magtrabaho tulad ng ibang matatanda. Pero agad siyang pinakalma ni Yuro. Sinabi niyang hanggat kaya niya, hinding-hindi siya aalis. Mas lalo pang gamaan ang loob ni Asa nang marinig ang pangako ng kapatid. Sinabi ni Yuro na habang nandito si Asa, mananatili rin siya rito. Hindi siya aalis at poprotektahan niya ito habang buhay, hindi tulad ng kanilang mga magulang na iniwan sila noon. Makalipas ang ilang sandali, biglang may dumating na balita. May isang taong nagngangalang Dara ang bumalik sa nayon. Kasama nito ang napakaraming mga paninda at supply mula sa mga taong umalis para magtrabaho sa labas. Dahil sa hirap ng panahon at sa sakit na kumakalat, inanunsyo ni Dara na mataas ang presyo ng pagbili niya sa mga halamang gamot ngayong araw. Agad nagsipuntahan ng mga taga-nayon at halos sambahin nila si Dara sa sobrang bait at laking tulong nito. Pagdating ni Yuro, sinabi niyang wala siyang balak bumili. Pero natawa si Dara, at dahil mabait nga si Dara, binigyan niya si Yuro ng isang regalo. Pagkaalis ni Dara, napabuntong hininga si Danji. Inamin niyang gusto rin niyang umalis sa nayon balang araw. Para sa kanya, siguradong mas maganda ang buhay sa labas, lalo na't ang mga umaalis para magtrabaho ay hindi na kailanman bumabalik. Pero para kay Yuro, kabaliktaran ang iniisip niya. Sa tingin niya, may mali sa lugar na yon. Hindi sapat na basehan ang hindi pagbabalik ng mga tao para sabihing maganda ang buhay sa labas. Sa katunayan, kaya niyang manatili sa nayon habang buhay. Nagbiro si Danji na pwede silang tumakas kasama si Asa. Pero agad itong tinanggihan ni Yuro, sabay asar na masamang impluwensya si Danji para sa kanyang kapatid. Dagdag pa niya, napakahalaga ng tungkulin ni Asa sa nayon. Napansin ni Danji na hindi pa niya kailanman nakita si Asa, at ipinaalala ni Yuro na iilan lamang ang pinapayagang makakita sa kanya. Habang nagbibiruan ang dalawa, bigla silang napatigil. May narinig silang kakaibang ugong mula sa kalangitan. Agad tumingala si Yuro at nakita niya ang isang mahaba at tuwid na bakas ng dragon gas sa himpapawid. Pero may kakaiba, hindi yon ang karaniwang tunog na naririnig nila. Mas malakas, mas malapit, at mas nakakatakot. Nanlaki ang mata ni Danji. Ni minsan, hindi pa sila nakakakita ng totoong dragon. Ngunit sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay napakalapit na nito. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, isang misteryosong kamay ang tila may ginawang kakaiba sa himpapawid. Sa isang iglap, nabunyag ang lokasyon ng nayon. Biglang lumindol ang lupa, kahit si Dara, na nasa malayo na, ay naramdaman ang matinding pagyanig. Pagtingala ni na Yuro at Danji, laking gulat nila nang makita na ang bagay sa langit ay sobrang lapit na. Sunod-sunod pang lumitaw ang mga kakaibang anyo sa itaas ng nayon. Nagkagulo ang lahat.
Hindi pa nila ito nakikita kahit kailan. Takot na takot ang buong nayon. Kasabay nito, sa loob ng kagubatan, isang grupo ng mga sundalo ang biglang sumalakay at pinatay ang ilan sa mga taga-nayon. Napatingala si Dara sa langit, ngunit bago pa siya makakilos, tinamaan siya ng bala. Nagsisigawan ang mga tao habang lumalapit kay Granny Yamaha para humingi ng sagot. At doon, sa nanginginig na boses, sinabi niya ang pinakakinatatakutang katotohanan. Nasira na ang harang na nagtatago sa kanilang nayon. At ngayong lantad na sila. Lahat sila ay nasa matinding panganib. Hindi man alam ni Granny Yamaha kung paano nila natuntun ang nayon, isang bagay ang sigurado sa kanya, si Yuru ang tunay na pakay ng mga umatake. Kaya dali-dali niyang inutusan ang mga natitirang tao na itago si Yuru kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, kara-rating lang nina Yuru at Danji sa may pasukan ng nayon nang tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Habang nagmamadali, bigla silang hinarang ng ilang mga estrangherong armado. Sa isang iglap, kumilos si Yuru at mabilis na pinabagsak ang mga ito. Samantala, gusto ni Danji na hanapin ang kanyang ina. Akala niya didiretso si Yuru kay Asa, pero may iba itong ginawa. Bigla siyang lumuhad at may binuksang nakatagong bahagi ng lupa. Doon nila natuklasan ang isang lihim na lagusan. Ipinaliwanag ni Yuru na isa itong shortcut patungo sa loob. Agad silang pumasok sa madilim na tunnel. Sa gitna naman ng kaguluhan sa nayon, isang misteryosang babae ang dahan-daang ibinaba sa lugar. Ngunit sa isang simpleng salita, gobble, sa isang iglap, isa sa mga taga-nayon ang nahati sa dalawa. Napatili ang lahat. Sa pinakamaliit na galaw ng kanyang kamay, isa-isa silang pinagpuputol-putol. May isang batang babae na naiwan, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Tumingin ang misteryosang babae sa bata at malamig na sinabi na hindi siya nananakit ng mga bata. Ngunit nagtaka siya nang walang sumasagot mula sa mga sundalo. Sa kagubatan, doon nalaman ang dahilan. Si Dara pala ang pumatay sa mga sundalong nagtangkang umatake sa kanya. Casual siyang naglabas ng cellphone, at agad tumawag sa isang taong nagngangalang Hana. Ipinaliwanag niya na nasira na ang barrier ng nayon, kaya kailangan nilang baguhin ang meeting point. Dito mas lalong naging malinaw na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Dahil sinabi pa niya na pakiramdam niya ay nandito si Asa. Sa ibang bahagi naman ng nayon, isang babae ang puwersahang kinaladkad si Granny Yamaha papunta sa kulungan ni Asa. Pagkakita niya kay Asa sa loob ng hawla, para bang lalo siyang nandidiri. Tinawag niyang kasuklam-suklam ang lahat ng ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Asa. Nang inig si Asa sa takot. At sa isang iglap, sumabog at nadurog ang buong selda. Kasabay nito, tuluyan ding nawala ng buhay si Asa. Eksaktong sandaling yun dumating si Yuru. At tumigil ang mundo niya. Sa harap niya ay ang kapatid niyang si Asa, wala ng buhay. Ang babaeng pumatay kay Asa ay ngumiti at nagsabing, "Hello, kapatid." Sinabi nitong naparito siya para kunin si Yuru. At hindi lang yon, ipinahayag din niya na lahat ng tao sa nayon ay kailangan ding mamatay. Hindi makapaniwala si Yuru. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sa galit at sakit, sumigaw siya na hindi ito ang kanyang tunay na kapatid. Ngunit mabilis ding sinalag ng babae ang kanyang pag-atake. Sa labas, napansin ni Dara na ang mga kalaban ay nagkubli bilang mga mountain rescue helicopter. Sa gitna ng labanan, nakasalubong niya si Gabi. Napansin niya agad ang kakaibang anyo nito at pabirong pinuri ang nakakatakot nitong mga ngipin. Nagulat si Gabi, hindi niya akalaing may makakakita ng tunay niyang anyo. Sa isang mabilis na galaw, naghagis si Dara ng granada, at nagulat si Gabi sa bilis ng kanyang taktika. Samantala, sa loob, nagpatuloy ang sagupaan ni Yuru at ng misteryosang babae. Bigla itong nag-sorry, na para bang walang bigat ang lahat. Sa gitna ng labanan, nahulog mula sa bulsa ni Yuru ang regalong ibinigay sa kanya ni Dara. Gamulong ito papunta sa walang buhay na katawan ni Asa. At doon nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang dugo ni Asa ay biglang gumalaw. Unti-unti itong humubog sa anyo ng isang tao. Sinamantala ni Granny Yamaha ang pagkakataon. Agad niyang inutusan si Dara. Kunin mo si Yuru at tumakas kayo. At sa isang iglap, sumulpot si Dara at mabilis na kinuha si Yuru palayo sa lugar. Sa paglabas nila mula sa lihim na lagusan, agad ipinaliwanag ni Dara na bababa sila ng bundok para makatakas.
Pero napansin niyang parang wala sa sarili si Yuro. Halatang hindi pa rin ito matanggap ang lahat ng nangyari. Pero huli na. Natuntun na sila ng mga kalaban. Pero kahit nasa bingit na sila ng panganib, iisa lang ang laman ng isip ni Yuro. Hindi niya matanggap na wala na si Asa. Ngunit wala ng oras si Dara para magpaliwanag. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang isang palawit na may simbolo ng dalawang tagapangalaga ng nayon, ang left at right. Iniabot niya ito kay Yuro at sinabi, "Gamitin mo ang left at right." Lalong natarante si Yuro. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya mabilis na ipinaliwanag ni Dara na sa pagitan ng dalawang estatwa ng tagapangalaga ay may isang puwang. Kailangan niyang ilagay roon ang palawit. Hindi pa rin ito lubos maintindihan ni Yuro, kaya sinabi na lang ni Dara na isipin niya itong isang red along iniwan para sa kanya. Agad tumakbo si Yuro papunta sa lugar. Habang ginagawa niya yon, natuntun siya ng mga sniper. Malinaw ang utos sa kanila. Si Yuro ay kailangang mahuli ng buhay. At sa wakas, naipasok niya ito sa tamang pwesto. Sa mismong sandaling yon, biglang itinulak ni Dara si Yuro pabagsak sa lupa. Galit na napatingin si Yuro sa kanya. Pero doon niya napansin. Ang kanyang dugo ay pamatak mismo sa palawit. At tila yun pala ang tunay na kailangan. Bago pa makaputok muli ang mga sniper, biglang nagliwanag ang dalawang estatwa. Kasabay nito, ang kanilang sasakyan ay biglang inatake mula sa ere. Laking gulat ni Yuro nang makita ang mga kakaibang nilalang na biglang lumitaw. Sa kabilang banda, galit na galit si Gabi. Ang mga helicopter na yun sana ang sasakyan niya pauwi. Habang inis na inis siya, may napansin siyang kakaiba. May bagong presensya na lumitaw. Napaisip siya, kaninong mga demonyo ang mga yon? Sa gitna ng katahimikan, isang paus na boses ang biglang nagsalita. Tinawag nito ang isa sa mga nilalang na left. Sinabi nito na tila isang bata ang kanilang bagong master. At para rito, magandang balita yon. Dahil mas madali raw kontrolin ng isang bata. Ngunit agad itong sinagot ng isa pang nilalang, right. Mariin itong sinabi na walang kinalaman ang edad. Ano man ang mangyari, kailangan nilang sundin ang kanilang master. At dyan nagtatapos ang part na ito. Pero dito pa lang talaga nagsisimula ang tunay na bangungot ni YURU. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa susunod? MAKOKONTROL ba niya ang kanyang mga demonyo? O siya mismo ang KOKONTROLIN nila? Kung gusto nyo ang mga ganitong MA2I2ING anime recap, huwag LINE2ANG like, mag-subscribe, at on ang notification bell para hindi ma-miss ang susunod na part. Ito ang ANISAGA, at magkikita-kita tayo sa next recap.